part na yung kinuha kanina na search warrant. At ang talagang pumunta sa korte yan, yung ating PNP, yung provincial director natin dito mismo, and yung team ng PIDEA. Sila ang kumuha ng search warrant kay Judge Layog sa Burgos. Judge Lamog sa Burgos. So yun yung yung nangyari kanina. Ang sabi ko nga, without yung ating mga PNP partners, yung search warrant na yun ay medyo nahirapan tayo. But because of ang ating mga kaibigan sa PNP, kina General Dildo Reyes, ang ating regional director ng PRO1, saka si Colonel Arbel Mercurio, at yung mga PIDEA team natin, sila ang pumunta doon. And it was facilitated, of course, yung ating PNP being the territorial unit, law enforcement unit dito. So ang ganda ng samahan ng PNP at PIDEA at hanggang doon sa korte. Kaya we are very thankful na si Judge Lamog ay nag-issue ng search warrant. And without that search warrant, hindi sana tayo nandito ngayon. We are very, very thankful kay Judge Lamog. Yes, ito is it is an operation mga 2 months ago, even 2 months ago, na meron tayong mga information na natatanggap, and it was assessed and talagang pinag-aralan ng ating intelligence service ng PIDEA. Then ito na yung naging bunga. Ang una kahapon is meron tayong nakuha na 125 kilos with the PNP, then with the AFP, including the members of the NICA. So nandun na kahapon. So nakikita nyo na kung paanong trinabaho ito. It is a product of yung whole of the nation approach. Kasi yun ang gusto ng ating presidente, lahat ng law enforcement agency ay nagkakaisa laban sa droga. At ito ngayon yung nangyari dito. So we are very, very thankful sa ating mga kaibigan sa PNP, lalo na si Chief PNP, si General Nartates, na sa first day pa lang is informed na siya kung ano yung operation dito. At si Regional Director ng PRO1, si General Dildo Reyes, at saka si Provincial Director, si Colonel Mercurio, si Arbel, yun, talagang pinag-isipan kung ano yung strategy, at ito na yung bunga ng magandang samahan ng PNP at PIDEA. Sir, compared to yung campaign nung last administration, mas nakakarami na ngayon, no? Itong administration sa ating campaign against illegal drugs. Okay, so we refused na magkaroon ng comparison, but in actuality, yung volume ng drugs na nakuha ngayong third year ng ating PBBM administration ay nalampasan na yung mga volumes na nakuha sa lahat ng past administration. So mas malaki yung nakuha na volume ng droga ngayon time ng administration ni ang ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, ay sa mga nagdaan na previous administrations. Yun lang yung significant siguro na ma-share namin sa inyo because this is based on our records. Lahat ng yung mga seizure noong mga past administrations, kompleto yung records ng PNP at PIDEA, and we can say with much conviction na nasurpass na ng PBBM administration yung volume ng these drugs doon sa past administration. Yun lang. At naman of course, ito kasi ngayon, emphasize ngayon yung human rights-based approach. Kung titignan nyo ngayon, very high yung confiscated volume nito, high volume, pero walang namamatay. Sir, since 2 months po itong trabaho, related din po ba ito doon sa floating ship na recover sa... Okay, yeah. Ito ngayon yung magiging task ng joint investigation ng PNP sa PIDEA
para malaman natin yung connection. But as nakikita natin yung nakuha ngayon, iba yung packaging kaysa yung sa floating na nakuha dito yung mga iba, and even yung nakuha na doon sa Zambales na 1.4 tons. So ito is iba-iba ito. But again, para at least malaman natin kung saan nagsimula, ang usapan namin ni General Dindo Reyes, ang ating regional director sa Region 1, we will form a joint investigation team para matrace natin kung saan nanggaling at saka sino yung mga local na contacts nila dito. Of course, ang tanong nyo siguro, bakit dito sa Pangasinan? Yes. Bakit sila at home dito? Bakit? At yun ang gusto namin malaman, kaya we will form a joint investigation team, PIDEA and PNP team. Sir, ano to, warehouse lang naman? Hindi ba lab or paano natin ito describe? Ito, wala naman yung mga aparatos dito. Okay. So we will treat it as a warehouse kasi walang aparatos. So ito pa yung isang challenge sa investigation. Saan ba nang galing ito? Meron bang nearby laboratory? O yun na yung magiging tasking ng ating joint investigation team. May timeline po ba yung joint investigation? No, ang sa investigation is pagka yun is haste makes waste. Kaya kailangan precise yung mga lead na may establish namin. Yun ang susundan namin. And whatever happens, of course, malalaman nyo naman sa media. Kayo naman ang kwan namin ang pag-asa namin para maging aware yung ating mga kababayan. Sir, with this accomplishment, could we say na nagtatagumpay tayo? Nababawasan ba? Nawawala na ba ang problem natin against illegal drugs? Yung problema sa droga worldwide. At kung titignan mo ngayong Amerika, is a very advanced country. Ang problema nila, yung galing na droga sa Venezuela. At yan kaya pinapalubog na doon sa gitna ng dagat. So yung problema nito is worldwide. Kaya ito ngayon, yung ating PNP, PIDEA, and other law enforcement units, ang challenge sa amin is to work together para at least malabanan natin itong droga. We do not expect na hindi maging target ang Pilipinas ng mga international drug syndicates. Pilipinas will always be a target. Kaya yun ang challenge ngayon sa atin. And even yung mga future generations. Kaya yung ngayon ang ginagawa ng PNP sa PIDEA, kung ano yung kaya namin ibuhos na laban sa droga, yun ang ginagawa namin para sa ating mga kabataan. Sir, gaano karami yung ngayon? Ito ngayon is 905 packs. Yung kahapon is 125 packs. Kung yung assumption namin na per pack is 1 kilo, more than 1 ton. And 1 ton is ang kanyon is 6.8 billion. Yun ang ngayon dahil mataas yung purity nito. Sir, may nadatnan ba tayo kanina dito nung sinagawa natin yung operasyon? Yun yung gusto sana natin. Pero nakakapag pa na ito na ngayon yung dalawa kasi nahuli na natin. So nahuli natin yung isang Chinese at isang Filipino. From there, we will start kung sino pa yung mga dito, yung mga tumira dito. So based on your investigation, bahay nila ito, sir, or nangungupahan lang? No, nabili nila ito. Nabili. Mga ilang taon na po silang residents dito? Kung sabi nga natin, isang yung case build-up natin is 2 months. Nabili nila ito. Kung siguro, tulungan nyo na rin kami. Tingnan nyo yung sa assessor's office kung paano nila nabili. Sino yung dating may-ari nito. So, yun ang mahaba pa yung backtracking natin dito. May bukod sa kanilang dalawa, may iba po ba silang kasama? Yes. We are very sure of that. Kaya nga, doon sa team, investigating team natin, na PNP, PIDEA, yun na yun yung task. We are very sure na meron silang kasama. So, can you walk through nyo kami nung in-implement yung search warrant po dito? Yung mga pag-evidential base na kasakay na sa sasakyan? Yun yung kanjon. We were surprised to learn na nakasakay na. So ready na ito. Ready for transport. Okay. Yan dalawang sasakyan na yan. 125. Then ready for transport. Kaya ito ngayon. So nakalusot ngayon yung dalawa. Sino ang magdadrive dito? Yes. Yun ngayon yung mga challenges sa amin. So mahaba pa yung investigation. Sir, kung sakaling ready for transportation, saan
saan siya dapat patuloy? Yun na yung kwan natin. Sa amin kasi, ang Metro Manila ngayon is scarce yung kwan, scarce yung supply. Scarce yung supply kasi masyadong tumaas yung presyo. So, ang target market pa rin nila is Metro Manila kasi dahil yun ang primary target nila, marketplace nila. Yung kahapon, sir, doon din po ang punta. Oh yes, ayun yun. Bakit kaya Pangasinan, sir, sila nag-warehouse? Yun ang kwento, yung dapat ang tanungin namin sa inyo. Baka meron kayong nalalaman bakit Kasi Pangasinan. ikaw ay adapted sa Anyway, Pangasinan. ito kasing nangyari doon. Doon sa Sambales namin, yung 1.4 tons. At yun sana, sinabihan yung kapitan ng bangka na dalhin sa Pangasinan. So with that, ano bang implication nun? Diba? May contact sila dito na siguro alam nyo pero hindi nyo lang sinasabi sa amin. Sana sabihin nyo sa amin. Sige po. Maraming salamat, sir. Oo.